sa bayan ho natin ha. At makakausap natin isang unahin natin ang economist, Professor Emmanuel Leyco. Nasa linya ho natin ang ekonomistang si Professor Leycos. Professor, magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Magandang umaga po sa inyo at maraming salamat sa muli po ninyong pag-imbita sa akin ngayon. Yes sir, ito muna Professor, kasi kahapon sabi ko nga na kinabahan ako doon sa 60 pesos and 55 centavos na bugbagsak ng piso kontra sa $1. Ngayon, coupled yan doon sa problema natin sa mataas na presyo ng langis. Ano pa po ba ang hinaharap na ekonomiya ng Pilipinas sa ganitong sitwasyon? Ay magiging magdudulot yan ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Dagdag po yan. Kung tumataas ang presyo ng mga bilihin dahil po sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, madadagdagan na naman yan dahil po sa pagsadsad naman ng halaga ng piso. Dahil ini-import po natin yan. Ini-import natin ang petrolyo, ini-import po natin ang mga pagkain, at marami pa pong iba. Kaya nakakabahala po talaga na patuloy ang pagsadsad ng halaga ng piso at patuloy naman ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mahirapan po talaga ang mga mamamayan. Meron po bang pwedeng gawing hakbang ang gobyerno natin para mapahupa yung pagbagsak ng halaga ng piso kontra sa dolyar? Doon po sa halaga ng piso at saka ang presyo ng petrolyo sa world market, wala po tayong magagawa doon sa presyuhan sa labas. Kaya lamang po, yung presyuhan dito sa loob ng ating bansa, doon tayo makakagawa ng paraan kung gugustuhin naman po. Pero sa ngayon po, ang naririnig po natin ay hindi po pakikialaman ang presyohan ng petrolyo dito po sa loob ng ating bansa, ayon po sa pamahalaan. Nakakalungkot po yan dahil meron naman pong proviso ang Oil Deregulation Law na kapag ka po meron pong ganitong state of emergency, pwede pong magdeklara ng state of emergency ang Pangulo at pwede pong i-implement yung price law. Magkakaroon po ng pagkakataon para po pigilan hanggat makakayanan in a reasonable way ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pero sa ngayon po, wala po talagang ginagawang ganyan. Meron po tayo state of energy emergency. Magkaiba po yan doon sa sinasabi nila na national state of emergency. Magkaiba po yun. Hindi ba pwedeng gamitin yung kapangyarihan na ng presidente sa ilalim ng state of energy emergency? Hindi po malinaw kasi wala po yung ganun na Provision. proviso doon sa executive order. Wala po yun Kaya po mahihirapan ang Pangulo na sabihin na state of energy emergency, papasok na ang pamahalaan dyan. Wala po yun doon. At bagamat nasa pamahalaan na ang batas na hinihingi para po magkaroon ng emergency powers o emergency authority ang Pangulo, hindi pa po natin nakikita na ito ay ipapatupad ng Pangulo. Okay. Mukhang wala pa po doon. Opo, balikan ko lang konti para lang sa kaalaman ng lahat. Bakit ho ba ang ating piso pag umabot na ganito, 60 ngayon? Pero bago ho yan, umabot na ho sa 55, 54, doon pa lamang medyo kinakatakutan na. No, na dati na ito'y makakaapekto sa ekonomiya. Ano ho ba ang ideal na dapat na halaga ng piso kontra sa dolyar? Yung bang hindi ho tayo maghihirap, hindi tayo mag-aalala? Ay mahirap po sabihin kung ano ang ideal dahil tayo po ay net importer. Tayo po ay nag-aangkat ng mga produkto, pagkain, sama na ang bigas, pati po mga isda. At magpunta po tayo sa grocery, makikita po ninyo, marami po doon ang inaangkat. Kakaunti. Dahil po yan sa napakahina ng ating agrikultura.
Mm. So, para po magkaroon ng kakainin ang mga Pilipino, tayo po ay nag-aangkat. Mm. Ngayon, sasabihin ba natin na 60 na ngayon, baka mag-61 na. Mm. Pwede bang ibaba natin sa 55? Hindi po ganun ang ating kalakaran ngayon dahil Mm. pati ang piso kontra dolyar, ang palitan, ay ang tawag po natin doon ay floating. Mm. No? Hindi na po ito fixed nung katulad nung mga 1960s or even 70s. Hindi po eh. Mm. Kaya mahirap po sabihin na tayo ay ibaba natin yan sa 50, wala na pong magbebenta sa atin ng dolyar. Wala pong magpapalit sa atin. Hindi, ng pero dolyar. may paraan ba para ho lumakas ang piso? Bawasan po natin ang ating pong importation. Okay. No? At talaga pong pag-aralan natin. Halimbawa po, dumadating naman yung mga dolyar na ipinapadala ng mga kapatid nating mga OFW. Opo. Pero apektado na rin po sila dahil nasa 18% po yata humigit kumulang ang nanggagaling sa Middle East. So maapektuhan din po yung mga OFW natin doon. Maaaring hindi po makapagtrabaho. Maaari pong nababawasan ang araw ng kanilang pagtatrabaho. Mababawasan din ang kanilang sweldo at mababawasan din yung kanilang pinadadala dito po sa ating bansa. So, mahirap po. Masikip masyado ang ating kalagayan ngayon. Dumadaos-dos ang halaga ng piso, patuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ngayon po, ang pakiwari ko parang nanonood lang tayo talaga Yun doon nga eh. sa Parang So para bang kung anong hampas sa atin, tanggapin lang Tanggap natin. lang. Oo. Yung sakit, yun lang yung pait. yun lang bang laban natin sa buhay ngayon, Professor? Lalo na yung mga ordinaryong mamamayan. Kung mamarapatin po ng ating pamahalaan, ay mag-declare na talaga ng state of national emergency. At pagka po meron tayong state of national emergency, mas malaki po ang magagawa ng pamahalaan. Katulad po ng pagtatalaga ng presyo. Ito ang ating presyo dito sa mga pangunahing bilihin. At pagka may mga lumabag, pwede pwede pong Parusahan. Parusahan. At pwede rin po na sa kalagayan natin ngayon, bawasan na po o tanggalin na ang excise tax. Nasa Pangulo na po ang bill na I think pinirmahan na pero hindi pa po yata ini-implement. 15 days daw po. 15 gagawin days daw po before full implementation dahil merong requirement na 15 days of publication. Ay nabawasan na po yung 15 days na yan. Yes. O nadagdagan dahil dumating na nung isang araw pa pero hindi pa po yata agad pinirmahan. Tsaka hindi pa sigurado kung magkano ang Pero ibabawas. ideally, dapat ba suspendehin ng buo ng Pangulo o okay lang nabawasan lang yung excise tax, Professor? Ay, tanggalin na po. Dahil Tanggal na. malaking bagay yung tanggalin yung 5 piso, 6 na piso, 10 piso na excise tax. Ngayon po, yung sinasabi nila na ang makikinabang daw dyan ay ang mayayaman. Yes. Hindi po ako naniniwala doon. Dahil ang ipakita nila, mas malaki ang binili ng mga mayayaman na petrolyo kesa po doon sa mahihirap. Natural. Kasi sila ang mas marami ang pera, mas marami silang sasakyan, at sila po ang mamimili ng petrolyo. Natural po yun. Inaasahan natin yon. Pero pagka tinignan naman po natin, yung binibiling petrolyo ng mga mahihirap, ito po yata ang inilalagay sa mga jeep. Yes. Ito ang nilalagay sa mga tricycle. Ito ang nilalagay sa kanila pong mga sasakyan na ipinampapasada. Sa makatuwid, yung kanilang gastos na yon, bagamat sila ang bumili, hindi po pang joyride yung kanilang petrolyo. Ito po ay pampasahero. Kaya po, nagtatanong ako sa mga kapatid natin, mga kaibigan nating mga tsuper nung isang araw, ilan ba ang sakay ng isang jeep? Sabi nila, 9 sa isang side, 9 sa kabila. So, mga 18 po yan. Tapos meron pa pong nakasakay sa harapan. So, may mga 19, 18 or 20 na pasahero ang makikinabang sa isang pasada ng pasahero ng jeep. So,
mapanlin lang po, very deceiving yung datos na sinasabi. Lalo na po nakakalungkot din ito. Meron pong mga ekonomista mismo ang nagsasabi na ang excise tax sa petrolyo pagka tinanggal, ang makikinabang daw po ay ang mayayaman. Hindi po 'yon totoo. Dahil ang panggastos na ginagawa ng mga mahihirap para po sa pagbili ng petrolyo ay hindi po pang joyride tulad po ng ginagawa ng mga mayayaman o yung top 10%. Yung bottom 30% natin, karamihan po dyan, sila ay bumibili para po ipampasahero. Hindi po personal na gamit ang kanilang petrolyo. So, very deceiving po yon. Sana ituwid ng mga kapatid nating ekonomista ang pagpapaliwanag doon po sa pagtanggal ng excise tax. Hindi po yung totoo. Nakakandin lang. Yung ang sinasabi nyo nga, silang mayayaman, silang may pera, hindi mo nga alam kung paano yung negosasyon nila sa binili nilang oil. Maaring nakamura pa nga sila at malaki yung kanilang ginansya na eh. Di ba, Prof? Ngayon, di ba? Tama po yun. Tama po yun. Ngayon, yung mga kumpanya ng langis, hindi po natin nakikita kung magkano talaga yung kanilang binili. Dahil ang paliwanag sa Kongreso kahapon, sa Senado, ang sabi po ng mga leader ng oil companies, ang pinapresyo nila ay yung replacement cost. Yes. Para po, yun ang presyo nila ngayon. Dahil pagka daw po ipinagbili ng mas mababa na katulad noong pagbili nila noong mga ilang linggo pa o ilang buwan, dahil inventaryo po ang pinagbibili nila ngayon eh. Hindi po yan yung old stock ngayon. At ang paliwanag nila, malulugi daw sila. Pero sa isip-isip po, yung presyuhan nyo ngayon o nung presyuhan ninyo noong bumili kayo ng mas mura, kasama na po, built-in na po doon ang profit, built-in na doon ang tubo. So ngayon, bumili kayo ng mas mahal, ang sabi ninyo wala kayong pambili. Teka muna, kayo po ang negosyante, kayo po ang dapat na, sa negosyo po, may working capital. Yes. Kayo po dapat ang nangangapital, hindi yung mga, hindi po yung mga mamimili. Ang ibig sabihin niyan talaga, yan po ang nakakabahala. Dahil kontrolado ng kaunti, ang kakaunting kumpanya, kakaunting negosyante, ang negosyo ng langis, Prof, nakakapagdikta po talaga sila. Prof, meron panukala na dapat na raw, may ideya na dapat patawan ng windfall tax ang mga oil companies kasi sobra-sobra yung kinita nila ngayong sumisirit ang presyo. Hindi natin alam kung magkano talaga yung kanilang bili, magkano yung kanilang tubo, at kung ano-ano mga nakasingit doon sa kanilang presyohan dahil walang unbundling of rates hindi ba? So, pwede ba yung windfall tax? Mahirap naman po sa windfall tax dahil hindi naman po natin alam kung magkano talaga ang kinita, magkano talaga ang tinubo. Hindi, pwede ipataw yan kung may unbundling of rates. Pwede po yun. Pwede po yun. Kasi maraming stages ang industriya. Meron po yung shipping, meron po yung storage, meron po yung distribution. Marami pong mga iba't ibang steps ang involved bago po natin makita ang petrolyo sa mga gasolinahan. Kaya po, tama po yun. Ako naniniwala ako na dapat i-unbundle ang mga gastos. Opo, ang presyuhan. Magkano ba yung presyo ng logistics? Magkano ba ang presyo nung... actually, yung presyo po nung napagkasunduan halimbawa sa Singapore, ito po yung mga refined. No? Iba po yung pinanggagalingan ng ating crudo, yung sinasabi po na ito po yung marumi pa, i-refine pa. Pero sa atin po, isa lang ang refinery natin. Kaya, opo, at ang crudo na kinukuha natin, ay yun ang nanggagaling sa Middle East. Pero yung pong nanggagaling dito sa Singapore, iba na po ang presyuhan dyan dahil refined na yan eh. Tapos, mas mura. Noon na lang ang, hindi po, mas mahal na yon dahil na refined na. Nagawa pero, na.
mas Okay. mura na rin ang logistics niya. Malapit lang po yan eh. Tama, tama. Pero hindi po natin makita kung paano ba kayo nagpresyo. Eh, yun po ang siguro ang dapat nating alamin sa Opo. pamahalaan. Okay. Bakit ba tayo nanonood lang? Bakit ba tayo tinitingnan lang natin kung anong ibinibigay sa atin? Yun. Katulad po nito, sabi nila 30 days dahil po yan ang Sabi. regulasyon. Sabi ng kumpanya, 30 days meron kami. Eh wala naman po tayong kakayahan na talaga po bang ini-inventaryo natin sila. Pero ang isa pa po, wala pala talaga tayong strategic reserve. Yes. In other words, pagka ang private sector ay nawalan, ay talaga pong wala na. Stop na. Wala na tayong makukuha. Yun. Stop na. Oo. Hindi katulad ng ibang bansa, meron silang market supply, yan po yung gumagalaw sa merkado, yan po siguro yung tinatawag nilang 30 days. Pero yung ibang bansa, meron pa po silang reserve na mga 30, 60. Ang Japan nga po, napakarami. 254 sila days. Oo. sa merkado. Pero meron po silang 300 Kita mo. na reserve. Yun. So 550 nakakalula at kaya po sasabihin natin sila stable. Tayo po hindi. Okay, sige. Prof, Professor, naku, salamat. bantayan natin Oo. ito pare-pareho Ilan hanggang sa lang- mga susunod na araw. Dito sa bansa natin, ilan lang ho ang stable. Lalo na ho yung mga, alam niyo na. Yung mga bilyonaryo lang. Professor, Professor, thank you sa oras ha. Sa Good oras, morning. Good morning po. Maraming salamat po sa inyo, Sir Weng and Ma'am Weng. Thank Good you, morning, sir. Prof. Thank you. Thank you. Si Professor Emmanuel Leycos, talaga masustansyang usapan ho yan. Naman, Marami siyang mga siyempre. binanggit ho doon. Hilingan, walang Pinoy.